Ginagamit ko na ang bato mo ng maayos. Please, just say Kaya something. maghiwalay na tayo. Anything. Ganoon lang, Cardo. There Walang is nothing pasalamat. left to say. Walang pagtingin. The evidence presented Ibinato niya today ang papeles proves ng beyond a diborsyo shadow sa of a aking doubt kama. that my Sariwa client pa is ang tahi ko innocent sa of these operasyon. charges. 50 milyong stop piso now, na keep life running. insurance, pangarap niya, habang I'm ako scared. halos I can't. mamatay. We're almost there. Pero Just ang stay tawa with me. niyang iyon, hindi ko malilimutan. Ito ang simula. Ito ang gabing nagising ako. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna. Baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Santos. Maya ang tawag nila sa akin. 45 taong gulang na ako noon, isang simpleng may bahay na walang ibang pinangarap kundi ang magkaroon ng payapa at buong pamilya. Inialay ko ang aking buhay sa aking asawang si Ricardo de la Cruz o Cardo at sa aming anak. Akala ko sapat na ang pagmamahal ko. Akala ko ang aking pagmamalasakit ay susuklian ng katapatan. Pero isang gabi, sa gitna ng amoy ng disinfectant sa ospital, sa saliw ng tunog ng mga makina, doon nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Sariwa pa ang tahi sa aking tagiliran, sariwa pa ang hapdi ng sugat. Ngunit ang mas masakit pa ay ang papel na ibinato ni Cardo sa akin, habang nakahiga ako sa aking kama, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Ang ospital. Ang amoy ng gamot. Ang tunog ng mga aparato. Lahat ng iyon ay nagmistulang background music sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, kung paano ko haharapin ang lahat. Si Cardo, nakatayo sa tabi ng aking kama, ay tumingin sa akin nang walang anumang bakas ng damdamin sa kanyang mukha. Walang awa. Walang pagtingin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang malamig na bato, malayo sa mga matang nakita ko noon na puno ng takot at pagmamakaawa. Nagtagumpay daw ang operasyon. Ginagamit na raw niya ang bato ko ng maayos. Kaya, maghiwalay na raw kami. Kailangan niya raw simulan ang kanyang bagong buhay at hindi na raw ako bahagi niyon. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumusok sa aking puso. Nabasag ang lahat ng pangarap. Nabasag ang lahat ng pag-asa. Pakiramdam ko na wala ang lahat. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ko na kinaya. Bumagsak ako mula sa kama, lumuhod sa malamig na sahig ng ospital. Ang mga luha ay umaagos mula sa aking mga mata, walang tigil. Ang aking mga hikbi ay bumubulong sa katahimikan ng kwarto, puno ng pagkabigla at matinding sakit. Si Cardo, pinagmamasdan lamang ako, walang ginawa upang tulungan ako. Hindi niya man lang inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay may bahid pa ng pagkasatisfied, na parang natutuwa sa aking reaksyon. Tinalikuran niya ako at lumabas mula sa silid ng ospital, walang lingon likod. Naiwan akong nag-iisa, sa gitna ng aking mga luha, ng aking sakit, ng aking pagtataka. Bakit? Ito ang paulit-ulit na tanong sa aking isipan. Bakit pagkatapos ng lahat? Ngunit habang papalayo ang kanyang mga yapak, dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Ang aking mga luha ay unti-unting natuyo. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi, isang ngiti na hindi niya kailanman nakita. Hindi ngiti ng pagkabigo, kundi ng simula ng aking perpektong paghihiganti. Nag-iisa ako, nasasaktan, ngunit hindi ako susuko. Ang sakit na ito ang magiging sandata ko. Ang bawat patak ng luha ay magiging panggatong sa aking galit. Ang katahimikan ko ang magiging aking baluti. Narito ang kwento kung paano nagsimula ang lahat. Ito ay kwento ng isang asawa, ng isang ina, na pinagtaksilan, ngunit hindi nagpatalo. 3 buwan bago ang gabing iyon, ang aming tahanan ay napuno ng takot at pag-aalala. Unti-unting nanghina ang aking asawang si Cardo. Ang dating masigla at malakas na lalaki ay naging payat at maputla, ang kanyang mga mata ay laging namumula sa pagod at kawalan ng pag-asa. Siya ay may malubhang sakit sa bato. Narinig ko ang diagnosis mula sa doktor, ang bawat salita ay tumutusok sa aking puso.
Kailangan daw niya ng transplant. Kung hindi, hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Ang mga gabing nagdarasal ako sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang nanginginig na kamay, ay parang kahapon lang. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang kanyang pagmamakaawa na mabuhay. Maya, mahal ko, iligtas mo ako, bulong niya noon, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ayokong mamatay ng ganito. Sabi nila, kung isa sa mga bato mo ang ibibigay mo, mabubuhay ako. Pangako, babayaran ko ang utang na loob na ito habang buhay. Iiwasan kita araw-araw kung kinakailangan. Kailangan tayo ng anak natin. Ang kanyang mga luha ay umaagos, na parang isang bata na natatakot sa dilim. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Alam kong kailangan ko siyang iligtas. Hindi ko na inisip ang aking sarili. Hindi ko na pinansin ang takot na nararamdaman ko para sa aking kalusugan. Ang tanging nasa isip ko ay si Cardo, ang aming anak, ang aming pamilya. Sumailalim ako sa mga pagsusuri, naghanda para sa operasyon. Pinirmahan ko ang lahat ng papeles na ibinibigay sa akin, hindi ko na binasa ng mabuti ang bawat linya. Sinabi ni Cardo na ito raw ay para sa operasyon, para sa kinabukasan natin, para sa seguridad ng ating pamilya. Noon ko rin nakilala si Sabrina Lim, isang babaeng may matulis na tingin at laging nakasuot ng mamahaling damit. Ipinaalam siya ni Cardo bilang kanyang kikasosyo sa negosyo. Madalas silang mag-usap tungkol sa isang bagong biotechnology investment na tinatawag na ES Bio Ventures na magpapayaman daw sa amin. Paulit-ulit din niyang sinabi na mahalaga ang paglagda ko sa mga papeles na ito para raw hindi maantala ang operasyon ni Cardo. Sa gitna ng aking pag-aalala, ng pagmamadali sa ospital, at ng aking pagtitiwala sa kanya, sinunod ko ang lahat ng kanyang sinabi. Ang bawat papel ay tila nagmistulang pangako na mas lalo pang magbubuklod sa aming pamilya. Madalas kong nakikita si Sabrina sa ospital, laging may dalang mga dokumento, laging interesado sa Hitkin doon, at sa kalagayan ni Cardo. May kaunting discomfort akong nararamdaman sa tuwing nakikita ko siya, isang pakiramdam na parang may hindi tama, isang anino na hindi ko maipaliwanag. Pero itinaboy ko ang mga pagdududa. Sinabi ko sa sarili ko na kasosyo siya ni Cardo, normal lang ang pagiging concern. Ang tanging mahalaga noon ay ang kaligtasan ni Cardo. Dumating ang araw ng operasyon. Nagdadasal ako, hinihiling na maging matagumpay ang lahat. Pumasok ako sa operating room na may pananampalataya na ang aking sakripisyo ay magdudulot ng bagong buhay para sa aking asawa at isang panibagong simula para sa aming pamilya. Akala ko, iniligtas ko ang aking mahal. Hindi ko alam, ang araw na iyon ay hindi simula ng pagliligtas, kundi ang simula ng aking pagbagsak. Lumipas ang isang linggo pagkatapos ng gabing iyon sa ospital. Ang gabing ibinato sa akin ni Cardo ang mga papeles ng diborsyo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang direksyon. Walang kasama. Ang tangi kong naisip ay ang makabalik sa aming tahanan, sa bahay na pinangarap namin, na binuo namin ng pawis at pagmamahalan. Ang bahay na akala ko ay magiging kanlungan ko. Ngunit nang dumating ako, ang pamilyar na tunog ng keypad ay sumalubong sa akin ng kakaiba. Beep, beep. Maling code. Sinubukan ko ulit, mabagal. Beep, beep. Ayaw bumukas ng pinto. Ang aking puso ay lumagpak na parang isang basag na salamin. Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit nag-iba ang code? Ang sakit sa aking tagiliran ay tila mas lalong lumala, kasabay ng kirot sa aking dibdib. Sa gitna ng aking pagtataka, biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Lumabas si Sabrina Lim, nakasuot ng mamahaling damit mula ulo hanggang paa, na maisuot pang kumikinang na kwintas ng perlas. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Sino ka para subukang buksan ang pintuan ng bahay ng iba? Tanong niya, tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Sa amin na ang ari-arian na ito. Siguro nagkakamali ka.
Sino ako? Ito ang bahay ko. Sigaw ko sa aking isipan, ngunit ang boses ko ay hindi lumabas. Bahay mo. Sabi niya, tumawa ng nakakainsulto. Sa sandaling iyon, lumabas si Cardo mula sa sala, mukhang walang pinagdaanan. Walang bakas ng operasyon. Ang kanyang suot ay mamahaling jogging pants. Ah, ikaw pala, Maya. Malamig ang kanyang boses, na parang nakatingin sa isang estranghero. Cardo, ano ang ibig sabihin nito? Sino ang babaeng ito? Pilit kong tanong. Sinabi niya sa akin na pumasok ako para pag-usapan, para hindi makarinig ang mga kapitbahay. Pumasok ako nang may pag-aatubili. Ang loob ng bahay ay tila nagbago. Ang mainit na puting kasangkapan na pinili ko ng may pagmamahal ay nawala. Napalitan ng makintab na itim na leather sofa at malamig na marble table. Nasaan ang mga gamit ko? Ang aking mga muebles, tanong ko. Tinapon ko na, syempre, sagot ni Sabrina, umupo ng elegante sa sofa. Sino ba ang may gustong magtago ng mga lumang kagamitan? Nanginginig ang aking boses. Ipinaliwanag ni Cardo ng malamig, ang unit na ito ay pag-aari na ng kumpanya ni Sabrina. Kaya wala ka ng karapatan dito. Hindi ako makapaniwala. Ito ang bahay na pinaghirapan namin, pinagsamahan namin. Ang aming puhunan. Ngunit nakatingin ako sa isang istante, nakita ko roon ang lumang kahon ng musika na ibinigay sa akin ni Cardo nang mag-propose siya. Isang bagay na puno ng alaala, may isang balerina na umiikot kapag pinilipit ang susi. Kahit iyon na lang. Iniabot ko ang aking kamay. Ngunit mas mabilis si Cardo. Hinawakan niya ang kahon ng musika at itinapon. Pagod na ako sa iyong mga sentimental na bagay. Bumagsak ang kahon ng musika sa sahig na marmol, nabasag ng may nakakakilabot na tunog. Ang lieg ng balerina ay naputol at gumulong ang ulo nito. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Napaluhod ako, pilit na pinupulot ang mga basag na piraso. Dahil gusto kong magsimula ng bago. Burahin ang lahat ng nag-ugnay sa iyo, malamig na sabi ni Cardo. Tumayo si Sabrina. Mas mabuti pang umalis ka bago ko patawagan ang pulis. Sa mga kamay na nanginginig, hinawakan ko ang sirang kahon ng musika. Naputol ang aking palad sa matalim na piraso. Magbabayad kayo para dito. Darating ang hustisya ng Diyos. Sa paglabas ko ng pinto, narinig ko ang boses ni Cardo. Nasa bodega ang mga gamit mo, Maya. Ang iyong mga lumang damit at 4 na piraso ng basura. Hindi ako lumingon. Sa elevator, nanlumo ang aking mga binti at napaupo ako sa sahig. Binigyan ako ng konsyerhe ng 2 kahon, puno ng alikabok. Nakikiramay po, ma'am. Ang mga away mag-asawa ay talagang komplikado. Lakasan mo ang loob mo, sabi niya. Salamat. Lumabas ako ng gusali dala ang mga kahon. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa aking namamagang pisngi. Sumakay ako sa taxi papunta sa bahay ng aking kaibigan, si Elena Reyes o Lena. Si Lena, kakahiwalay pa lang din sa asawa. Ang mga ilaw sa kalsada, na dating pamilyar, ay malabo sa bintana dahil sa mga luhang hindi ko mapigilan. 3 araw akong nakaupo sa sofa ni Lena, tulala na parang inalisan ng kaluluwa. Maya, kumain ka naman. Kahit kaunti lang, pakiusap ni Lena, iniaabot ang mainit na sopas. Ayoko. Mas mabuti pang mamatay na ako. Maya, huwag kang magsalita ng ganyan, yugyug ako ni Lena. Hindi ka mamamatay para sa lalaking basura na iyan. Hindi ka tanga. Niyakap niya ako ng mahigpit habang patuloy akong umiiyak. Binigay ko sa kanya ang bahagi ng aking katawan, ang aking bato, at ito ang ginawa niya sa akin. Bumuntong hininga si Lena. Maya, ang abogado na tumulong sa akin sa diborsyo ko, magaling siya. Bakit hindi natin siya kausapin? Hindi ako pumayag. Wala na akong pag-aari. Kinuha na lahat ng traidor na iyon.
Ngunit mapilit si Lena. Walang mawawala kung susubukan natin. Baka may solusyon. Hinawakan niya ang telepono. Pumayag siyang makipagkita sa atin bukas ng hapon. Maya, pupunta tayo. Sa wakas, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa gitna ng aking pagkawasak. Ang pag-asa na hindi ako mag-iisa. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan po ninyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman ko na may mga kasama pa ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maikwento ko ang huling bahagi. Kinabukasan ng hapon, sinamahan ako ni Lena sa opisina ng abogado. Isang simpleng opisina ito, puno ng mga libro at nakasalansan na papeles, malayo sa mga engranding tanggapan na nakikita ko noon sa telebisyon. Sinalubong kami ni Atty. Antonio Morales o Atty. Tony. Isang matangkad na lalaki, may suot na simpleng suit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng pag-intindi. Pinaupo niya kami ng magalang. Sinabi ni Lena na naikwento na raw niya ng bahagya ang aking sitwasyon. Pero kailangan ko raw sabihin ang lahat, detalyado, na parang nagkukumpisal ako. At ginawa ko. Simula sa sakit ni Cardo, ang aking pagmamahal, ang aking pagpapasyang magbigay ng bato, hanggang sa malamig na pagtataksil, ang papeles ng diborsyo, at ang pagkawala ng lahat ng aking ari-arian na nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Ang bawat salita ay may kasamang kirot, ngunit pilit kong inilabas ang lahat. Si Atty. Tony, seryoso ang mukha, ay patuloy na nagtatala, bawat salita ko ay tila may halaga sa kanya. Tinanong niya kung may kopya ako ng mga papeles na pinirmahan ko. Wala. Kinuha raw lahat ni Cardo. Nawalan na ako ng lahat. Sa totoo lang, Maya, mahirap ang laban na ito, sabi niya, na may bahid ng kalungkutan sa kanyang tinig. Nagawa ang paglilipat ng ari-arian ng ayon sa batas, at may pahintulot mo. Lumagpak ang aking puso. Wala na nga ba akong pag-asa? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit hindi sumuko si Atty. Tony. Nagtanong siya tungkol sa mga detalyadong sinabi ni Cardo tungkol sa bagong investment, ang Aethys Bioventures. Maya, mayroon akong nakikita na kakaiba. Isang kumpanya na itinayo 2 buwan bago ang operasyon mo. 2 buwan lang. Tumayo siya, nagtungo sa kanyang computer at mabilis na nag-type. Malinaw na kumpanyang multo ito. Ang kanyang mga mata ay naging matalas, malamig at may kakaibang kinang. Isang kumpanya na itinayo ng may tanging layunin na lokohin ka. Ang bawat salita niya ay nagbigay ng bagong liwanag sa dilim ng aking pagkabigla. Hindi ako inosente, ako ay biktima. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Mayroon pa siyang natuklasan, isang bagay na mas nakakapanindig balahibo. Isang life insurance na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. 50 milyong piso. At ikaw ang nakapangalan, ngunit si Cardo ang beneficiary. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking balahibo. Ang buong katawan ko ay nanginig sa takot. Ibig sabihin, handa siyang patayin ako para sa pera. Bumalik sa aking isipan ang mga alaala sa ospital, ang kanyang mga pilit na ngiti. Ang kanyang pagmamakaawa. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lang diborsyo ang gusto niya. Gusto niya ang aking buhay. Napahawak ako sa aking bibig, pilit na pinipigilan ang isang pagsigaw. Hindi ito simpleng diborsyo, Maya. Ito ay isang kalkuladong krimen na sumira sa buhay ng isang tao. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa kasamaan. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Atty. Tony, ngunit mayroon ding matinding determinasyon. Sinabi niya sa akin na ang kanyang nakababatang kapatid ay dumaan din sa parehong karanasan. At noon, wala siyang nagawa. Hindi niya ito napigilan. Ngayon, iba na. Tutulungan niya ako. Ang kanyang mga salita ay parang baluti na unti-unting bumabalot sa aking sugatang puso.
Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Sa wakas, mayroon na akong kasama. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Maya. Isang bagay na hindi nila matututulan. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Iyan ang unang sinabi ni Atty. Tony sa akin pagkatapos ng aming pagpupulong. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng stratehiya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ang bawat salita. Hindi sapat ang mga dokumento at ang kumpanyang multo. Kailangan natin ng boses. Isang pag-amin. Isang pagtatapat mula sa kanila mismo. At mayroon siyang inilabas mula sa kanyang drawer. Isang maliit na device kasing liit ng kuko. Isang miniature recorder. Ito ang magiging sandata mo, Maya. Ito ang magbibigay ng hustisya sa iyo. Pero paano? Paano ko gagawin iyon? Sino ang magtatapat? Ang aking puso ay kumakaba. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Kailangan kong lumapit kay Aling Remedios, ang aking dating biyenan. Kailangan kong lumitaw sa kanya na parang isang babaeng tuluyang nawasak, isang taong wala ng pag-asa. Kailangan kong magmakaawa, humingi ng tawad na parang ako ang may kasalanan sa lahat. Gagamitin natin ang kanyang kapal ng mukha. Ang kanyang pagmamataas ang magiging sandata natin, Maya. Siya mismo ang magbubulgar ng lahat, ang kanyang bibig ang magiging aming testigo. Sinabi ko kay Atty. Tony na madalas si Aling Remedios na magpunta sa isang luxury spa sa Makati tuwing Huwebes ng hapon. Perpekto, sabi niya. Doon tayo magsisimula. Sa spa na pinupuntahan niya para magpakasasa, doon siya haharap sa kanyang mga kasalanan. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang recorder. Ang takot ay bumabalot sa akin. Kaya ko ba? Kaya ko ba ang pagganap na ito? Ngunit bago pa ako tuluyang mawalan ng pag-asa, may isa pang natuklasan si Atty. Tony. Isang dokumento na nilagdaan din ni Cardo bago ang operasyon ko. Isang kasunduan. Isang kasunduan na nagsasaad na kung mamamatay ako sa operasyon, ang lahat na natitirang ari-arian ko, kahit ang mga hindi pa naililipat, ay otomatikong mapupunta sa kanya. Nais niyang mamatay ka, Maya. Para makuha ang lahat. Ang bawat dugo sa aking katawan ay tila nilamig. Hindi na ito tungkol sa pera o sa paghihiwalay lamang. Hindi na ito tungkol sa pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ito ay pagtatangka sa pagpatay. Hindi ko akalain na ang isang taong mahal ko, isang taong iniligtas ko ang buhay, ay kaya akong patayin para lamang sa pera. Ang sakit ay nagmistulang galit, isang malamig na galit na bumabalot sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Ang aking pagtataksil ay naging panggatong sa aking determinasyon. Hindi ako papayag na mamatay ng walang laban. Hindi ako papayag na ang kanilang kasamaan ay magtagumpay. Mula noon, nagsimula ang aking matinding pagsasanay. 3 araw na lang bago ang Huwebes. 3 araw upang maghanda para sa pinakamahirap na pagganap sa aking buhay. Sa harap ng salamin, pinagsasanayan ko ang mukha ng isang miserableng babae. Ang tinig na pinakanagmamakaawa, ang mga kilos ng isang taong tuluyang nawasak. Kailangan kong magmukhang wala ng pag-asa, ganap na giba. Kailangan kong bumagsak para lang magamit ang kanilang pagmamataas laban sa kanila. Maya, kaya mo ito. Hindi, kailangan mong gawin ito. Ito ang laban para sa iyong buhay. Ang mga salita ni Atty. Tony ay umalingaw-ngao sa aking isipan na parang isang panalangin. Mahigpit kong hinawakan ang maliit na recorder. Ang lamig ng metal sa aking mga daliri ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Ito ang simula. Ang simula ng aking paghihiganti, dumating ang araw na iyon, ang Huwebes. 2:00 ng hapon. Nagbihis ako ng sadyang luma at kupas, inayos ang aking buhok para magmukhang gusot, at hindi ako naglagay ng kahit anong kolorete sa mukha. Kailangan kong magmukhang miserable, napakaputla,
na parang hindi na ako nakakain ng maayos sa loob ng maraming araw. Huminga ako ng malalim, pilit na kinakalma ang aking nanginginig na puso. Sa labas ng isang mamahaling spa sa Makati, kung saan nagpapalakad-lakad ang mga mayayaman, naghintay ako. Bawat taong dumadaan ay tinitingnan ako ng may pagdududa, o di kaya ay naaawa. Naramdaman ko ang kanilang tingin, ang kanilang mga bulong, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay ang misyon ko, ang paghihiganti na dapat kong simulan. Maya-maya, isang itim na Mercedes ang dahan-dahang huminto sa pasukan. Lumabas si Aling Remedios, ang aking dating biyenan, suot ang kanyang mga mamahaling damit, nakasalubong ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang malaking salamin. Ang kanyang pagdating ay may kasamang hangin ang pagmamataas, isang bagay na pamilyar sa akin. Sa sandaling lumabas siya, lumapit ako ng dahan-dahan na parang babagsak. Aling Remedios, tawag ko, ang aking boses ay nanginginig, halos hindi na marinig. Nagmamakaawa po ako. Patawarin po ninyo ako. Hinawakan ko ang kanyang braso, at sa gitna ng siksikan ng mga tao sa lobby ng spa, lumuhod ako. Ang mga tao ay biglang tumigil, nagulat, nakatingin sa aming dalawa. Nagulantang si Aling Remedios, namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sinubukan niya akong itayo, hinila ang aking braso. Maya, baliw ka ba? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya. Nanginginig ang kanyang tinig. Hinila niya ako, na parang isang sako, papunta sa isang liblib na hagdanan ng emergency exit. Pagkapasok namin sa malamig at konkretong lugar, itinulak niya ako. Ano ba ang drama na ito? Tuluyan ka nang nabaliw, sigaw niya, puno ng galit. Ngunit ako, nanatili sa sahig, patuloy na umiiyak. Aling Remedios, patawarin po ninyo ako ng lubusan, hikbi ko. Lahat po ay kasalanan ko, lahat. Isa po akong masamang asawa. Normal lang po na iwanan niya ako. Nakita ko ang unti-unting paglambot ng kanyang matalas na tingin. Sa wakas, nalaman mo rin ang iyong lugar, sabi niya, may bahid ng pagmamataas. Aling Remedios, pakiusap po, bigyan po ninyo ako ng isang pagkakataon. Humiga ako sa kanyang paanan, nagmamakaawa. Gagawin ko po ang lahat para kay Cardo. Maging aso niya, maging alipin niya. Basta huwag lang po niya akong iwanan. Ngunit huli na raw. Maligaya na raw si Cardo kay Sabrina. Walang pakialam na sabi niya. Inilabas niya ang isang pamilyar na puting sobre, puno ng pera. Kunin mo ito at huwag ka nang magpakita sa aming buhay. Ang mga salita niya ay bumalik sa akin, mga salitang sinabi niya sa ospital noon. Aling Remedios, alam ninyo po ang lahat mula pa sa simula, hindi po ba, nanginginig kong tanong. Naiiwanan ako ni Cardo pagkatapos ng operasyon. Tumawa siya, isang tawa ng paghamak. Duda ka pa ba? Anak ko siya. Ako ang nagluwal sa kanya. Itinapon niya ang sobre sa aking mukha. Napakadali mong maloko. Kunin mo ito at lumayas ka. Huwag ka nang magpakita sa aming buhay, ni kay Cardo, ni sa akin. Hindi ako nagsalita. Pinulot ko ang sobre mula sa sahig, patuloy na nagkunwaring umiiyak. Opo, ipinapangako ko po. Bumaba si Aling Remedios sa hagdanan, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Patuloy akong nag-iyak, nanatili sa aking pwesto, hanggang sa tuluyang nawala ang kanyang mga yapak. Sa sandaling iyon, dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Ang mga luha ay naglaho na parang isang salamangka. Inilabas ko ang maliit na recorder mula sa aking bulsa at tiningnan. Ang pulang ilaw ay patuloy na kumikinang. Nagtagumpay ako. Ang kanyang pagmamataas ang nagpabulgar sa lahat. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan at nagtungo sa lobby ng SPE. Nakita ko si Aling Remedios na nakaupo sa sofa, kausap ang isang kaibigan sa telepono. Nagtago ako sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang boses, puno ng pagtatagumpay, ay narinig kong malinaw. Ay, aking mahal, ako ito. Kakagaling ko lang sa isang nakakatuwang eksena.
Ang bobong si Maya, lumuhod sa aking harapan, nagmamakaawa. Napakakaawa-awa. Ang kanyang vulgar na tawa ay umalingaw-ngaw. Pero salamat sa pagpapaniwala sa hangal na iyon, naligtas ang buhay ng aking anak. Libreng bato at lahat ng kanyang ari-arian. Isang perpektong negosyo, hindi ba? Nanginginig ang aking kamay sa galit, ngunit mas lalo kong hinigpitan ang hawak sa recorder. Ang kanyang sinabi ay nagpalamig sa aking dugo. Hindi naman talaga planado ni Cardo sa simula, pero sa huli, lahat ay naging perpekto. At nang makilala niya si Sabrina, mas lalong gumanda ang pagkakataon. Para kay Maya, ito na ang katapusan. Umalis ako ng tahimik, lumabas ng gusali. Sa ilalim ng lupa, nakita ko ang itim na Mercedes ni Aling Remedios. Nakatulog ang driver. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas si Aling Remedios, mukhang sariwa na matapos ang kanyang masahe, at sumakay sa kotse. Nang umandar ang kotse, muli siyang tumawag. Bahagyang bukas ang bintana. Muli kong inilabas ang recorder. Cardo, ako ito, si Nanay. Naasikaso ko na ang tungkol kay Maya. Ayos na ang lahat. Sumuko na siya ng lubusan, kaya huwag kang mag-alala. Simulan mo na ang paghahanda para sa kasal ninyo ni Sabrina. Umalis ang kotse. Pinindot ko ang stop button ng recorder. Kinumpirma ng screen na matagumpay na na-save ang file. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Atty. Tony. Atty. Tony, nagawa ko po. Mayroon na po tayong bomba. Matapos kong ipadala kay Atty. Tony ang recording, narinig ko ang kanyang boses, puno ng pagkasabi. Maya, nagawa mo. Ito ang bomba na kailangan natin. Panalo na tayo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Tiningnan ko ang ang lugar kung saan akala ni Aling Remedios ay nagtagumpay siya. Ngunit ang totoo, doon siya nagkamali. Hindi niya alam kung gaano siya kadaling naloko. Sa loob ng ilang araw, ang buong koponan ni Atty. Tony ay abala sa paghahanda. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa burofax, isang formal na deklarasyon ng digmaan. Ilabas ang ahas sa kanyang lungga, sabi niya. Kapag nalaman nila na nabisto na ang kanilang perpektong plano, magpapanik sila. At doon sila magkakamali. Ito ang simula ng aking laban, ang paghahanap ng hustisya. Ang mga oras ay tila bumilis, ang bawat segundo ay puno ng pag-asa at pagkasabi. Sa loob ng isang apartment sa Bonifacio Global City, doon nakatira sina Cardo at Sabrina. Nagtatamasa sila ng masarap na alak, nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ang biotechnology project ay umaarangkada, Cardo, sabi ni Sabrina. Malapit na tayong maging milyonaryo. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Isang kartero. Mayroon daw certified mail para sa kanila. Walang pag-aalinlangan na binuksan ni Cardo ang sobre. Habang binabasa niya ang laman ng burofax, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mukha ay namutla. Paano? Paano nila nalaman, bulong niya. Kinuha ni Sabrina ang papel, binasa ito, at nanginginig ang kanyang kamay. Alam daw nila ang tungkol sa ASBO Ventures, na ito ay isang kumpanyang multo. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay naglaho, napalitan ng takot. Sino? Sino ang tumutulong sa babaeng iyon? Sigaw ni Cardo, kinuha ang telepono. Nanay, may malaking problema tayo. Narinig ko ang kanyang boses na puno ng pagkabigla at takot. Tumawag si Sabrina sa kanyang ama, isang taong may kapangyarihan at koneksyon, para humingi ng tulong. Ang kanilang mundo, na akala nila ay matibay at perpekto, ay nagsisimulang gumuho. Ngunit hindi pa ako tapos. Bago ang formal na paglilitis, kailangan ko silang harapin, isang huling pagkakataon. Hindi para magmakaawa, kundi para iparamdam sa kanila ang lamig ng aking galit, ang kapangyarihan ng katotohanan. Isang gabi, nagtungo ako sa isang mamahaling restaurant sa Makati,
isang lugar na madalas nilang puntahan. Sa listahan ng reservation, naroon ang kanilang mga pangalan. Pumasok ako, naglakad ng dahan-dahan. Sa pinakamagandang mesa, sa tabi ng bintana, nakaupo sila, umiinom ng alak. Matagal na ring hindi tayo nagkita, sabi ko, tumigil sa harap ng kanilang mesa. Biglang tumayo si Cardo, na parang nakakita ng multo. Ano ang ginagawa mo dito? Maupo ka. May kailangan akong sabihin. Kumuha ako ng upuan mula sa katabing mesa, umupo ng natural. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na sabi ni Sabrina. Umalis ka bago ko patawagin ang manager. Tawagan mo kung gusto mo. Pero mas mabuti pang pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Inilabas ko mula sa aking bag ang kopya ng transcript ng recording ni Aling Remedios at ang mga detalye ng kahina-hinalang transaksyon. Ibinato ko ang mga ito sa mesa. Ito ang patunay ng inyong mga krimen, sabi ko, ang aking boses ay malamig na parang yelo. Ito ay bahagi pa lang. Namutla ang mukha ni Cardo. Alam ko ang lahat. Nanilapitan mo ako na mailayuning lokohin ako mula pa sa simula. At kumuha ka ng life insurance sa aking pangalan, umaasang mamamatay ako sa operasyon. Lahat. Pinitik ni Sabrina ang mesa. Lahat ng ito ay huwad. Tinutokso mo lang kami. Huwad? Tanong ko, tumayo. Ang huwad ay ang inyong miserableng buhay. Ang aking alok ay nagtatapos dito. Ang natitirang bahagi ng kwento ay ipagpapatuloy natin sa korte. Maya sigaw ni Cardo, nawawala ng kontrol. Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Hindi ka magdadalawang isip. Ano ang gagawin mo sa akin? Susugurin mo pa ang natitira kong bato. Malakas niyang hinawakan ang aking braso. Ang lahat ng mga customer ay napalingon. Bitawan mo ang aking kamay, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Binitawan niya ako, napahiya sa mga tingin. Ang katotohanan na lalabas sa korte ay hindi lamang ito. Ilalabas ko ang lahat ng iba pang lihim na pinagsisikapan ninyong ibaon. Lumabas ako ng restaurant ng walang lingon likod. Sa likod ko, narinig ko ang mga boses ni Cardo at Sabrina, puno ng pagkabigla. Ano ang gagawin natin? Mukhang alam talaga ng babaeng iyon ang lahat. Tumahimik ka. Aayusin lahat ng abogado. Pero kinakabahan ako. Lumabas ako sa kalsada. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagpalamig sa aking namumulang mukha. Tumunog ang aking telepono. Si Attorney Tony. Maya, handa na ang lahat para sa korte. Salamat, Attorney. Ang kalaban mo ay kinuha ang pinakamalaking law firm sa bansa. Hindi ito magiging madaling laban. Hindi mahalaga, sabi ko, tumingin sa madilim na kalangitan. Ang katotohanan ang nasa panig natin. Sa madilim na kalangitan, isang bituin ang kumikinang ng may kakaibang intensity. Sa loob ng ilang araw, magsisimula na ang paglilitis, kung saan ang lahat ay nakataya. Wala na akong takot. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan po ninyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman ko na may mga kasama pa ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maikwento ko ang huling bahagi, dumating ang araw ng paglilitis. Ang labas ng Makati City Hall of Justice ay puno ng mga mamamahayag at nagkakagulong tao. Ang mga headline sa dyaryo at online news ay puno ng mga salita tungkol sa amin. Ang walang pusong asawa na tumalikod sa kanyang donasyong bato, iyon ang kanilang tawag kay Cardo. Narinig ko ang mga bulungan, ang pagkamuhi sa kanilang mga boses. Dumating ako kasama si Attorney Tony. Kalmado kami, ngunit sa loob ko, ang aking puso ay kumakaba, parang tambol. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Huwag kang kabahan, maya, bulong ni Attorney Tony, tapik sa aking balikat. Sasabihin lang natin ang totoo.
Sa loob ng korte, puno ng tao. Sa bench ng mga akusado, sina Cardo at Sabrina ay nakaupo, kasama ang tatlong abogado. Si Aling Remedios, nakaupo sa unang hilera, nakatingin sa akin ng may pagmamataas. Ngunit sa aking mga mata, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Nag-umpisa ang paglilitis. Ang hurado ay nagtawag. Mga akusado, Ricardo de la Cruz at Sabrina Lim, tumayo kayo. Ang boses ng huwes ay matatag. Tumayo si Atty. Tony Morales. Kagalang-galang na huwes, ang kasong ito ay hindi lamang simpleng diborsyo dahil sa pagkawala ng pagmamahalan. Ito ay isang gawa ng pandaraya, isang kahabag-habag na panloloko na sinamantala ang kabutihan at sakripisyo ng isang tao. Tumayo ang abogado ni Cardo, nagprotesta. Ang abogado ng nagdedemanda ay gumagamit ng fiksyon para siraan ang aking mga kliyente. Ngunit hindi nagpatinag si Atty. Tony. Lahat ay mapapatunayan gamit ang ebidensya. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa screen ng korte. Ipinakita niya ang mga dokumento ng Athis Bayo Ventures. Ang kumpanyang ito, na pinamumunuan ng akusadong si Sabrina Lim, ay itinatag ng nagmamadali, 2 buwan lang bago ang operasyon ng kidney transplant ng nagdedemanda. At bago ang operasyon, ang buong ari-arian ng aking kliyente, 25 milyong piso, ay inilipat sa kumpanyang multo na ito. Sinalungat ito ng abogado ni Cardo. Ito ay isang lehitimong pamumuhunan at napagkasunduan ng magkabilang panig. Pinirmahan ng nagdedemanda ang lahat ng dokumento. Napagkasunduan, mariing tanong ni Atty. Tony. Sa panahong iyon, ang aking kliyente ay malapit nang magbigay ng kanyang bato upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Sa ganitong sitwasyon, sa tingin ninyo ba ay posible ang isang malinaw at normal na pahintulot? Ang mukha ni Cardo ay nanigas. Ito ay purong emosyonal na haka-haka. At mayroon pang iba. Ipinakita ni Atty. Tony ang life insurance na nagkakahalaga ng 50 milyong piso na si Cardo ang beneficiary. Ito rin ay isang lehitimong pag-iingat, sabi ng abogado ni Cardo. Ang operasyon ay laging may kaakibat na panganib. Ito ay isang lehitimong kontrata ng insurance para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit hindi nagpatinag si Atty. Tony. At bakit kinuha sa pangalan ng nagdedemanda na ang akusado ang beneficiary? Hindi ba ito isang istruktura na idinisenyo upang makakuha ng malaking halaga ang akusado kung namatay ang kanyang asawa sa operating table? Malamig na tumingin ang huwes kay Cardo. Akusado, ipaliwanag mo ito. Para lang kung sakali po. Walang masamang intensyon. Kung sakali, galit na sabi ni Atty. Tony. Sinasabi mo sa akin na walang masamang intensyon sa pag-iisip na makakuha ng malaking halaga kung namatay ang iyong asawa. Nagprotesta ang abogado ni Cardo. Tinuturing ninyo ang akusado bilang isang kriminal. Pinatahimik ng huwes ang lahat. Mayroon ba ang depensa ng testigong tatawagin? Opo, kagalang-galang na huwes. Nais naming tawagin ang empleyado ng bangko na nagproseso ng paglilipat ng pondo. Isang empleyado ng bangko, malinis ang hitsura, ang umakyat sa estrado. Naaalala mo ba ang 15 ng Oktubre ng nakaraang taon, bandang 3:00 ng hapon? Opo, naaalala ko ng perpekto. Dumaan sina Ricardo de la Cruz at Sabrina Lim. Sa pahayag na iyon, namutla ang mukha ni Sabrina. Naglabas sila ng malaking halaga ng cash at humiling na ilipat ang bahagi nito sa isang account sa ibang bansa, isang kabuuang 25 milyong piso na galing sa pagkansela ng isang time deposit ni Ms. Maria Santos. Biglang tumayo si Cardo. Pera iyan para sa isang investment. Akusado, umupo ka. Isang abala pa at papalabas kita sa korte, babala ng huwes. Nagpatuloy si Atty. Tony. Naroon ba ang may-ari ng account, si Ms. Maria Santos?
Hindi po, sila lang pong dalawa ang dumating. Paano nangyari ang ganoong kalaking transfer ng walang may-ari? Nagdala po si Ing.E. de la Cruz ng notaryado na power of attorney at isang certificate of signature. Gayunpaman, ang pirma sa power of attorney ay tila kakaiba sa karaniwan, nanginginig at hindi natural. Ito ay personal na haka-haka ng testigo, sigaw ng abogado ni Cardo. Hindi po, sabi ng empleyado ng bangko. May obligasyon po kaming i-verify ang pirma. Kaya sinubukan po naming tawagan ang kliyente, si Ms. Maya, para kumpirmahin. At ano ang nangyari? Hinadlangan po kami ni A. Ricardo de la Cruz ng napakabangis, sinasabing abala raw ang kanyang asawa sa ospital, naghahanda para sa isang operasyon, at sa anumang paraan ay hindi namin siya dapat tawagan. Nagsalita ang buong korte, gulat. At nasaan po ang nagdedemanda, si Ifes Maria Santos, sa sandaling iyon? Naka-confine po ako, naghahanda para sa operasyon, sagot ko mula sa aking upuan, pinupunasan ang isang luha. Kinabukasan, ibibigay ko ang aking bato sa aking asawa. Namula ang mukha ni Cardo sa galit. Kagalang-galang na huwes, humihiling po ako ng recess. 10 minutong recess. Sa pasilyo, narinig ang mga sigaw ni Cardo at Sabrina. Baliw ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang taga-bangko ay maaaring magpatotoo? Hindi ko inakala sa pinakamalala kong panaginip na tatawagin siya. Nang magsimulang muli ang sesyon, inihayag ni Atty. Tony ang kanyang huling ebidensya. Kagalang-galang na huwes, ang recording ng ina ng akusado, si Ms. Remedios de la Cruz. Sumigaw si Aling Remedios. Illegal iyan. Hindi po, kagalang-galang na huwes. Ito ay nirecord ng nagdedemanda na bahagi ng usapan. Ito ay lehitimong ebidensya. Ang walang awa at mapanghamak na boses ni Aling Remedios ay umalinggaw sa korte. Napakatalino ng anak ko. Niloko ang isang tanga para makakuha ng libreng bato at lahat ng kanyang pera, isang perpektong negosyo. Nang marinig niya ang sarili niyang boses, sumigaw ang babae at bumagsak sa sahig. Nanay! Tumalon si Cardo mula sa kanyang upuan para tulungan siya. Ambulansya, bilis! Naging gulo ang korte. Sinuspindi ng huwes ang sesyon. Sa paglabas ko, pinalibutan ako ng mga mamamahayag. Ano ang nararamdaman mo matapos ang paglilitis ngayon? Ang katotohanan ay hindi maitatago. Sa huli, lalabas at lalabas ang lahat, sagot ni Atty. Tony, pinoprotektahan ako. Ngayon, ang unang bitak ay lumitaw sa kanilang kuta, ngunit hindi pa tapos ang tunay na laban. Ang ikalawang paglilitis ay dumating, mas marami pa ang tao kaysa sa una. Ang internet ay binaha ng mga balita, mga headline na naglalarawan kay Cardo bilang ang halimaw na nagtaksil sa kanyang asawa. Dumating siya, ang kanyang mukha ay halatang pagod, may malalim na earbags at nakasuot ng salamin. Nagtanong ang mga mamamahayag. Wala siyang sinabi kundi pagkakamali lamang at malalaman ang totoo sa korte. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig, walang lakas. Wala na ang pagmamataas na nakita ko noon sa kanyang mukha. Wala na si Aling Remedios. Hindi siya nagpakita. Siguro, sobra pa rin ang kahihiyang nararamdaman niya mula sa huling paglilitis. Tumayo si Atty. Tony, kalmado ngunit matatag. Kagalang-galang na huwes, ngayon po ay magtatanghal kami ng ebidensyang medikal na magpapatunay sa pagkakasala ng akusado gamit ang sarili niyang katawan. Nagulat ang lahat. Ipinakita ni Atty. Tony ang ulat ng isang espesyalista tungkol sa mga gamot na iniinom ni Cardo. Ang mga gamot na immunosuppressant. Ang mga gamot na ito, kapag pinagsama sa matinding stress, ay maaaring magdulot ng acute rejection ng inilipat na organ na humahantong sa necrosis. Nag-alala si Cardo sa kanyang upuan. Walang imik siyang napakilos. Pagkatapos, ipinakita ni Atty. Tony ang libu-libong headline at komento ng galit laban kay Cardo mula sa internet.
Ang mga ito, sabi niya, ay nagpapakita ng matinding stress na dinaranas ni Cardo. Protesta po, sigaw ng abogado ni Cardo. Walang kinalaman ang mga ito sa kaso. Denied, sabi ng huwes. Ang recording ni Aling Remedios ay muling pinatugtog. Ang kanyang boses, puno ng pagmamataas, ay umalingaw-ngaw. Napakatalino ng anak ko. Niloko ang isang tanga para makakuha ng libreng bato at lahat ng kanyang pera, isang perpektong negosyo. Nanginginig ang buong katawan ni Cardo. Ayos ka lang ba, Jim de la Cruz? Tanong ng huwes. Opo, ayos lang po ako. Ngunit ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi pa tapos si Atty. Tony. Pagkatapos, ipinakita ni Atty. Tony ang susunod na ebidensya, ang mga text messages sa pagitan ni Cardo at Sabrina. Pagkatapos ng operasyon, tatanggalin na natin siya. Basahin ulit niya. Huwag kang mag-alala, si Maya ay isang disposable card lang. Ang buong korte ay nagulat, narinig ang pagkasuklam sa kanilang mga salita. Paano ninyo nakuha ito? Sigaw ni Sabrina. Sa pamamagitan ng court order, syempre, malamig na sagot ni Atty. Tony. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ni Cardo ang kanyang tagiliran. Aray! Ang bato ko. Masakit ang bato ko. Bumagsak siya sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang buong korte ay naging gulo. Nahimatay ang akusado. Tumawag ng medikal na serbisyo, sigaw ng huwes. Habang dinadala si Cardo sa stretcher, narinig ko ang bulong ni Sabrina sa kanyang abogado. Atty, ako po, ano po? Hindi po ako ang asawa niya. Sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ng huwes. Akusado, hindi ka maaaring umalis ng korte nang walang pahintulot. Muling ipinagpaliban ang paglilitis. Sa labas ng korte, muling pinalibutan ako ng mga mamamahayag. Ang iyong asawa ay bumagsak sa harap mo. Ano ang nararamdaman mo? Tumingin ako sa mga kamera. Ang aking mukha ay kalmado. Ang aking boses ay matatag. Ang itinanim niya, iyon ang aanihin niya. Isang maikling pangusap. Ngunit puno ng kahulugan. Hiniwa ko ang aking daan sa gitna ng karamihan. Sa emergency room, malinaw ang sinabi ng doktor kay Aling Remedios. Acute rejection. Ang matinding stress ay nakasira sa inilipat na bato. Sa pinakamalala, kailangan itong tanggalin at kailangan niyang bumalik sa dialysis habang buhay. Hindi. Dialysis, hindi. Ayoko nang bumalik sa impyernong iyan, sigaw ni Cardo mula sa kama. Kalma lang, anak. Makakahanap tayo ng isa pang bato. Sino? Sino ang magbibigay sa akin ng bato ngayon? Sa sandaling iyon, pumasok si Sabrina. Cardo, mahal ko. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sabrina, dumating ka. Ngunit ang kanyang mukha ay malamig. Paumanhin, Cardo, ngunit hanggang dito na lang ako. Sinabi ng aking ama na pumunta ako sa ibang bansa. Pinakiusapan ko ang aking abogado na alisin ako sa kaso. Iiwanan mo ako. Hindi basta, bawat isa ay susundan ang kani-kanilang landas. Paalam. Iniwan niya si Cardo. Ginamit niya ang mismong mga salita ni Cardo. Nakahiga si Cardo, nakatingin sa kisame, na wala ng pag-asa. Ang bato na kinuha niya sa akin ay ngayon ay sumasakit, na parang sakit din ng kanyang pagtataksil. 1 taon ang lumipas. 1 taon ng paggaling, ng pagbangon, ng paghahanap ng bagong layunin. Narito ako, si Maria Santos, Maya, nakatayo sa entablado ng isang event hall sa Metro Manila. Ang okasyon. Ang seremonya ng inaugurasyon ng bagong Pag-asa Foundation for Women's Rights. Ako ang presidente. Ang aking mukha ay rarangrang, puno ng tiwala sa sarili. 1 taon na ang nakalipas, dumaan ako sa pinakamadilim at pinakamahabang lagusan ng aking buhay. Nagsimula ako. Ngunit salamat sa tulong at suporta ng marami, nakabangon ako.
Ngayon, gusto kong ibahagi ang tapang at pag-asa na ito sa iba pang naglalakad sa madilim na lagusan. Naway ang pundasyong ito ay maging isang maliit na binhi ng pag-asa. Ang bulwagan ay napuno ng palakpakan. Sa mga upuan, nakita ko si Atty. Tony Morales at si Lena Reyes, nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Congratulations, Presidente, sabi ni Atty. Tony pagkatapos ng aking talumpati. Ikaw ang pinakamalakas at pinakakahangahangang babae na nakilala ko. Ngumiti ako. Lahat ay dahil sa iyo, Atty. Tony. Kung wala ka di. Ngunit pinutol niya ako. Hindi ang aking galing ang nagpanalo sa kaso, Maya. Ang iyong katatagan ang nagpanalo sa lahat. Tingnan mo. Hindi ka na makikilala. Kumikinang ka. Hindi ako hindi makikilala. Natagpuan ko lang ang aking lugar, sabi ko, umiti. Sa parehong oras, sa dialysis unit ng isang pampublikong ospital sa Manila, ang ritmo ng makina ay nagsasabi ng oras. Nakahiga si Cardo, maputla at walang malay, nakatingin sa kisam. Kumusta po kayo ngayon, Jim de la Cruz? Tanong ng nurse. Pareho lang po, mahina niyang sagot. Isang matandang pasyente sa katabing kama ang nagtanong, Anak, ang bata mo pa, dialysis na. Ano ang nangyari? Ang bato na inilipat sa akin ay pumalya. Ang asawa ko o dating asawa ko ang nagbigay. Isinara niya ang kanyang mga mata. At hindi ka na makakatanggap ng isa pa? Taon ang listahan ng paghihintay. Sino ang nakakaalam kung kailan? Tumunog ang kanyang lumang cellphone. Si Aling Remedios. Anak, mas mabuti ka ba ngayon? Nabayaran mo na ba ang upa sa tirahan ngayong buwan? Hindi pa po. Wala na po akong pera sa account. Ay, si Sabrina. Wala na rin. Tumakas na siya sa ibang bansa matagal na. Ako rin, hindi ko na kaya. Mahal ang buhay dito. Alam ko, wag na po kayong mag-alala sa akin. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana. Ang kalangitan ay kulay abo at nagsisimula ng umulan. Samantala, sa Los Angeles International Airport, lumapag si Sabrina Lim, nakasuot ng salamin. Naglakad siya ng mabilis, handang kalimutan ang bangungot sa Pilipinas at magsimulang muli. Na Sabrina Lim. Narinig niya ang boses na pamilyar, nagsasalita ng Filipino. Ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Ikaw po ay arestado dahil sa money laundering at pagtaka sa ibang bansa. Ikaw po ay extradite pabalik sa Pilipinas kaagad. Ang iyong mga dahilan, sabihin mo sa hukom doon. Namutla ang kanyang mukha. Sa Bagong Pag-asa Foundation sa Manila, binasa ko ang file ng unang beneficiary, isang babaeng tumakas mula sa kanyang bahay, kasama ang kanyang maliit na anak dahil sa karahasan ng kanyang asawa. Kailangan natin siyang tulungan kaagad, sabi ko, pinirmahan ang otorisasyon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng trabaho, huminto ako sa harap ng isang tindahan. Sa bintana, may isang magandang kahon ng musika, isang balerina na umiikot. Katulad ng ibinigay sa akin ni Cardo. Tiningnan ko ito sandali at umiling. Hindi ko na ito kailangan, sabi ko sa aking sarili at nagpatuloy sa aking lakad. Sa isang coffee shop, binuksan ko ang aking laptop at nagsulat sa website ng foundation. Ang mga sugat ay hindi nabubura, nagiging pilat ito. Ngunit ang mga pilat ay hindi lamang nagdudulot ng sakit, pinapalakas din tayo nito. Ngayon, pinipili ko ang pag-asa sa halip na kawalan ng pag-asa. Mabilis dumating ang mga komento ng pasasalamat. Salamat sa iyo, nakahanap ako ng tapang para magpatuloy. Ako rin, makakalimutan ko na ang aking nakaraan at magsisimulang muli. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pag-asa. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Tumunog ang aking telepono. Si Atty. Tony Morales. Presidente, may magandang balita ako. Ano ang nangyari, Atty. Tony?
Nahuli na si Sabrina Lim sa Estados Unidos at na-extradite na ngayong araw. At ang ina ni Cardo ay kinasuhan din sa pagtatago ng kanyang ari-arian. Kung gayon, lahat ay natapos na talaga, tanong ko, kalmado. Opo, lahat ay natapos na. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa bintana. Ang araw ay lumulubog, nagkukulay pula sa kalangitan. Pagdating ko sa aking bagong, maliit ngunit komportableng apartment, sinalubong ako ng mainit na hangin. Sa sala, sa halip ng mga lumang larawan, may mga bago. Mga larawan sa inaugurasyon ng foundation, nakangiti kasama si Achungi. Tony, isang nakakatawang larawan kasama si Lena. Sa lahat ng iyon, ang aking mukha ay puno ng kaligayahan. Umupo ako sa sofa at binuksan ang aking diary. Ngayon, natapos na ang aking matinding paghihiganti. Ngunit ang aking tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Kahit mayroon lang akong isang bato, kaya kong maging masaya. Hindi lang masaya, kundi ang pinakamasayang tao sa mundo. Iniwan ko ang ballpen at tumingin sa bintana. Ang mga bituin ay nagsisimulang lumitaw sa kalangitan ng gabi. Kinaumagahan, sa daan patungo sa foundation, ang aking mga hakbang ay mas magaan kaysa dati. Ang mga tao sa kalye ay gumagalaw ng mailakas, bawat isa ay may sariling pag-asa. Ako, si Maya, ay sumama sa kanila ng natural. Ang mga masakit na melodya ng nakaraan ay isa na lamang malayong etyo. Ngayon, ako mismo ang bumubuo ng bagong, masiglang simponya ng aking sariling buhay. Ang kwento ni Maria Santos, si Maya, ay nagtatapos dito. Ano sa tingin mo ang desisyon ni Maya? Mayroon ka bang gagawin na iba kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpadamdam sa iyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan mong matutuwa rin, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti upang hindi makaligtaan ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay mo, sa susunod na pagkakataon ikaw mismo ang magiging ang kwentong ito ay katang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.